ni Siya talaga, siya na talaga. Lagi kaya parang... Nasa rurok ng KDA. And para siyang machine talaga. The machine. Kaya talaga pinagdikit. Mataas yung KDA niya, tapos para siyang machine. Okay. KDA machine. Ito, pupunta na tayo sa draft. May kita natin nga na maglalaro dito ang KDA machine at kanyang captain. Ano bang pwede magbago pagdating dito sa draft ng Blacklist International? Para sa akin, pag Para pag Haji-in, action eh. It means action. Action Jackson. Okay, so Edith muna ang unahin ng AP Bren. Blacklist should secure yung Faramis dito. Open din yung Matilda. So either dun sa dalawa or gawin nilang ginawa ng Bren. Parehas nilang kunin yung dalawang heroes na yon. It just makes sense. And then of course yung Terizla na gustong prioritize ng Blacklist all the time. Oo nga, no. Parang, alam mo, ginawa nila dating Terizla Matilda. Parang pwede din, pero Faramis. Paano mo nagagawa, Wolf, ang pagtantos sa draft? It just makes total sense sa Blacklist. Feeling ko ito talaga yung kanilang composition, pasok na pasok. Ang nagiging sagot dito ng AP Bren, siguro kunin nila yung Matilda this time or Valentina. Typical na answer dito sa may Faramis. Then, kuha na sila ng kanilang marksman, which is typically Irithel yung pinagsasabay. Ang maganda kasi sa Irithel, okay lang kahit Faramis yung kalaban kasi consistent naman yung damage output. Kumbaga, kahit may shields, hindi siya yung combo-based eh. Kahit ano, of course, Lilia, nandun eh, pasok din. Okay. So, nakikitaan na naman natin yung AP Bren ng type ng lineup na in and out. Lilia, Black Shoe, ang kunat na naman ito eh. Oo nga. Ay, Kaja, para di ka sa Blacklist. So, gusto ulit nila ng mabibilis na plays. Pero kinagandahan ngayon, if ever man na medyo mapalalim ang setup, merong taga-sambot na, okay, dito ka. Mag-another realm ako. Draft index, anong kapansin-pansin? Sustain, of course, mula dun sa Blacklist International. Support utility, I mean. But when it comes to sustain, dahil meron kang Edith, meron kang Lilia, ang dami mo yung pang-heal, pang-reset na mga fights. Actually, yung AP Bren, dahil nag-pick din sila ng Martis, pwede silang mag-front to back dito. Yung tipong unti-unti nilang sinusugod yung Blacklist International. At yung Blacklist, yung nagulat lang siguro ako dito, kahit meron silang Kaja, ang pinili nila is Faramis. Which typically, gusto mo meron kang Farsa or mga talagang pang-burst. At si nakikita Butters! sa ating mga screens, we have Mr. Alden Richards. I would like to acknowledge Mr. Alden Richards, isang supporter din ng MLBB Esports. Tsaka si Mama Tenten, katabi niya. Now, agree ako kay Wolf. Parang same pa rin yung gagawin ng Blacklist dito kasi it's a Faramis. And if you are AP Bren, nakita mo na to eh. Parang na 1-1. Okay. So parang ano na to, biglang liko naman. Mawala muna masyado nga jungle hero. Kasi nakuha na nila yung Martis. Ano pang yung Dirot, nakita natin game 1. Dirot maybe. Pero sa Bren usually yung pumipili nun. So they still go for the Matilda. Okay, Wait, alright. Kaja Jungle? Kaja jungle? Okay. Okay. Last time nakikita natin si Sensui nung season 10, nagpo-pull off siya ng mga jungler setters. Like, if I'm not mistaken, may Cho sila nun. Meron din yung Akai, which is specialty niya. Ngayon, kung Kaja jungle to, ito na ata yung sinasabi ni MTV na abangan. Abangan. At nakaabang din ako actually dun sa mga reaksyon ni nila Coach MTV na nakangiti din nung nakita nila na finalist na nila dito yung pagkakakuha sa Kaja. So ngayon, lapu-lapu. Lapu-lapu, I think yung magandang sagot dito sa AP Bren kasi meron ka ng pang-frontline, meron ka ng Edith. Pero kasi pwede pang i-flex yung mismong Edith. And there's the Beatrix. Okay. X-Borg. Okay. Kaso, okay, Edith na post 5. Yep. Parang nag-overthink na ako nung nakakita ako nung Kaja. Iniisip ko lahat super flex na. Okay, so typically kapag merong mga Kaja, you go carry para may pang-burst ka. And I think yung carry yata ay hindi mamamblema sa game na to. Walang pang-dive sa kanya. Kaya nagulat ako na X-Borg yung pinili. So, Ixia. Yun din, same thought. Wala kasing pang-dive yung AP Bren. Kaya pwede ka talagang mag-Ixia in this game. Tapos sila pa yung merong panghuli, pang-dive, lahat na ng mga pwedeng gawin. Okay. So, makikita natin na damage overtime. Parang parehas doon sa area na yon.
Ano pa? Binigyan tayo ng kakaiba ng Blacklist International. Nakaka-excite. Oo. Ito Itong yung, line- Ako Lineup. din na-excite eh. so yung Rome na Kaja, hindi masyadong pasok doon kasi mas ISO, more on ISO yun for Blacklist. Pero ito kasi, nakita natin, sobrang taas ng support utility, tas napakataas ng teamfight. Classic Blacklist to. Ito talaga yung- stats nila eh. Ito yung UB to the E. Oo. UBE. Vintage UBE. Oo. Oo, okay lang. Ito, ano na to. Tsaka yung pagiging UB nila ngayon, kita mo na mas pino din yung pwede nang gawin na play kasi alam mo yung direksyon. Oo. So mas magiging madali para sa kanila i-execute. Yeah. This is game number 3. Lahat tayo ay nakaabang kung paano nga ba ang magiging execution sa pagkakapik dito ng classic ube strategy ng Blacklist International katapat ang AP Brand. Ibig mong sabihin, Chantel, kung naka-classic vintage UBE ang ito yung horse lineup, di ba? Oo, Ang oo. horse, ang Ay, horse oo ube. nga. Ito na ang horse ube. Horse na kulay ube. Kung meron man nun. Itatapatan ng yung AB Brand. Imagine. Nag-imagine tuloy. Alam ko nag-imagine kayo. Oo, nag-imagine Oo, talaga. Nag-imagine kayo. Kung eto man yun, pwede ba nating masabing low scoring game? Kasi parang yung AP medyo in-out type. Ay, hindi, burst din pala to. Beya to eh. Depende kung paano din gagamitin yung Last Insanity. And even oo nga, parang magkokontrahan talaga. Yep. And dati din sa mga ibang storya na ang horse ay malalim din na nagagamitin na parang biglang pambulaga. Pwedeng parang mala Trojan horse na play. I'm curious kung ano yung inaisip nila dito with the export pick kasi parang meron na silang pang front eh. You already have the Edith, you already have the Lilia and Martes. Kumbaga, meron ng pangharap doon sa side ng AP Brand. And interesting na export pa rin yung pinili nila. Yeah. Whereas clearly, kailangan nila ng some sort of dive mula dun sa kanilang composition. Lapu-Lapu, kaso naman yung Yuzhong, yung mga ganong klaseng heroes. And ngayon, ito yung magiging problema ng AP Brand. Makikipagsabayan sila sa front-to-back ng Blacklist. Kumbaga, engage versus engage yung mapapansin natin. At alam natin, Blacklist yung mas malakas mga ganong moments. Oo, kasi meron silang Netherrealm eh. Oo. Oo, mas maging matagal sila sa teamfight. So ito yung sinasabi ni Manjin na baka mamaya puro teamfight pero walang mamamatay. Wala mangyari. Walang mangyayari. Parang ano lang, yeah. parang tutorial, kagaya nung mga ginagawa din ni Boss Elgin. Pwedeng pina-practice lang yung mga skill no? Kasi like for example, you have the lineup para sa side ng AP Bren, Firaga Armor, Black Shoes. Ang pwede lang ma-instant dead dito ay si Super Marco pero sobrang safe din naman kasi maglaro niyan. But we shall see. Ito yung vintage yung ginagawa ni Flap na flamethrower. Renny J naglalabas lang din ng mga Willow Whips. Habang nandun si Ogen, penalty zone kay Edward, mag-out si Kyle. Sino makuha ng unang retribution? Nether Realm! Sensui Instincts will take the retribution. Pero volado si Haji. Ito na yung counter go ng side ng Blacklist International. Pero kumakounter din naman ang Bren. Walang na-dead sa AP Bren. Si Edward lang ang na-dead sa side ng Black. Nakita din natin doon si Fiona, halos wala ng buhay. So, paano ba ang naging takedown ng Turtle dito? Again, yung front to back, yung mga engage versus engage, lamang talaga yung Blacklist. Unfortunately for Bren, nakakuha sila ng isang kill. Yun naman yung maganda kapag sa first turtle, mas maganda na makakuha ka ng isang kill over your opponents. Kaya naman nakalamang kahit pa paano dito yung Bren. Mamaya, pagdating ng mga Lord fights, mahihirapan sila dito sa Ixia. Kasi wala kang pag-dive sa Ixia, tapos Matilda Ixia pa to. So may repositioning na pwede mangyari dun sa Ixia. Napunta kay Ixia bigla yung tactical repositioning. Oo. Oo. Pwede siya magulat dito para sa laban natin. So kailangan mag-focus ngayon ng AP Bren doon sa lane naman ni Super Marco and Oheb. Pero nakikita natin na talagang maingat yung dalawang kupunan and even dito si Renny J ay mapagmatsyag lang muna. Same goes with you. Top lane yata sila pupunta. Ang ganda rin ng ginagawa ni Super Marco dito binabantayan niya si Oheb. Okay, nagkaikutan, Renny J. Star Helix will miss. Ganda ng flicker ng dalawa. Oo, sabay pa. Synchronized. Talaga na-dodge nila yung knock-up coming out from Renny J. More on a connection dito. Pinapakita ng AP Bren. Same goes with Blacklist International. So for Game 1 and Game 2, disiplina ang pinaka-evident for both teams. At dahil nag-ibang pattern ng Blacklist, ngayon na naglalaro si Haji, nakikita natin na hindi ganon ka-aggressive pagdating doon sa objectives din ang AP Bren. Akala ko nga action-pack to pero in a way, utility. Utility talaga galawan. Cooldown ngayon ang flickers ni Ogwen at ni Super Marco. Syempre, matagal nila pinapractice yung pagsabay, mga chemistry. Mapapansin mo, madalas mag-TikTok yung mga yan. Lalo-lalo na si Pandora.
kasama sina Flap at sina Ogwen. Ngayon, ginagawa maging in-game. Ito, may kita natin na sinisimulan ulit ang turtle objective. Makakaabot yata ang iba. Okay, Earthshatter coming in. Pero mukhang fake lang muna to. Sabi ni Kyle, ako na lang muna makuha ng Retribution. Ikot si Ranny J, abangan siya. Ranny J, tumatakbo. Yun yung sinasabi natin na walang magkakapatayan. Oo, tapos may bottom lane. Si Oheb, kukuha lang muna ulit ng outer turret energy shield. Ngayon na wala nagkakapatayan, sino ba talagang lamang sa game natin? Wala pa talaga na masasabi ko pagdating pa to ng late game. I think the early game doesn't matter so much kasi yun lang nangyari. Nagsisecure lang sila ng mga sarili nilang objectives. Pero commendable yung nakita ko dito mula kay Kyle TZ. Kumuha agad siya ng Fury Hammer. Oo. Kaya naman napansin nyo after ng first turtle, bakit nauna yung AP Brand dun sa turtle? Kasi mas mabilis sila mag-jungle. Whereas yung Kaja na puwersa na kumuha ng defensive items. So kung jungle clear speed, mas mabilis yung side ng AP Brand. Kaya mas nauna sila doon sa pagpunta sa jungle. Oo, kaya pala kanina din parang kukuha pa nga sana ng neutral jungle pero hindi pa nakukuha dito ng Blacklist International. So ngayon, tempo is on AP Brand side. Pero again, mamaya pa natin masasabi kung sino ba talaga ang tunay na lamang. So kamang sipatan muna dito pagdating sa mga positioning. For 3 games in a row ay kontrolado ng AP Bren ang tempo. Susubok ngayon sina Renny J. Yun yung Divine Judgment na meron si Sensui. Sabay pasok ngayon ng Stampy. Buhay pa! Hindi pa! Merong immortality! Si Flap TZ! Saktong-sakto immortality para mabuhay si Kuya mo Flap. At wala pa rin mangyayari doon sa may bottom lane kahit napakadami mga skills. Alam dito ng mga players at ng mga teams na importanteng gamitin lahat ng kanilang mga kit sa Oo. moment na yun. Ang daming ginastos ng Blacklist International doon. Ang daming resources para kay Flap. But then again, immortality yun. Kumbaga, tinanggalan nila ng 2,000 gold si Clap sa Okay. ganitong moment na to. Kasi nawala agad yung immortality at 6 minutes. Ito, papasok yata si Renny J. Pero feeling ko fake lang yan. Yung mga ganyan, yung mga lipad-lipad na ganyan na Matilda, huwag kang maniwala dyan. Next time, hindi na ako Oo. magpapadala. Huwag tayong kakabahan kung ikaw ay audience. Saktong kabado ka lang dapat. Lalo na pag Matilda. Oo. Hindi mo kasi alam kung kailan lalanding eh. Oo. So, abangan natin kung kailan ang totoong play. Kasi more on bait play pa lang ang nakikita natin para sa dalawang kupunan. Maniwaga objective na naman. Mauuna dito mga XP laners for both AP Bren Okay. and Blacklist. Mata sa mata, Ogwen and Edward actually lumipat na kay Flap TZ. Flap TZ, inaapoyan lang si Renny J. Renny J, fake na naman pa yan. Okay, bumalik si Renny J doon. Naglabas sa mga battery si Flap. Abangan na naman ngayon sa Turtle. Yung zone na ginagawa ni Flap dito will give Kyle the free Turtle. Nakita nyo kung gaano kabagal mag-clear yung Faramis, pati yung Kaja. Sobrang tagal bago nila makuha yung kill dun sa may gitna. Kaya hindi sila talaga nakapunta doon sa may turtle. Ito yung looming problem ng Blacklist International. Surely maganda yung engage nila. Pero when it comes to clear speed dun sa may mid lane, mabagal. So ngayon sinasabi mo, Wolf, na kung ikaw Blacklist International, gusto mo i-stretch yung laban hanggang umabot na kailangan talaga na kompleto doon sa mga teamfight na talagang 5v5? Tama. Yun talaga. And that means 3 items para dun sa ating Ixia. Sa ngayon, meron na siyang 2. Yeah. Kanyang kukunin Corrosion tapos Demon Hunter Sword. Waiting for the 3rd item. Yan yung time na activation na para sa Blacklist. Pwede lang i-punish yung Flap dito, pero hindi nila gagawin kahit meron silang ultimate. Tiraga armor lang din talaga yan eh. Tatumbling lang si Flap TZ. Oo. Panagkataon na pag siya ang binurst Yeah. pagdating doon sa damage. Eh, mahilig pa naman mag-flex yan si Flap. So, flex lang yan. Stretching. Tamang stretching is ituturo niya lang nasa ng restroom. Ganun lang ang ginagawa niyan. Oo nga pala. Sa kanyang ex-Borg na ginugulo ang Blacklist International. Pero makikita natin for Blacklist International, parang nag-group up din sila doon sa kanilang ubos strategy. Tatanong pa talaga si Renny J. Okay, ikot lang din. Okay, ikot lang din. Poke lang muna yan. Earthshatter, labas-labas lang ng mga burst skill. Tinitesting lang yung mga pagpindot. Walang magkakapatayan dyan. Huwag kang kakabahan. Oo. Oo. Dito ang patunay na minsan ang perfect na KDA ay walang kill na game. Even Tama for naman. AP Brand sila din ay Wala. Oo. If ever man pa nagkataon na biglang manggugulat dito ang dalawang teams natin, kapag umabot na tayo ilang minutes, mga 16? Oo. Doon na lang magkakakill. Doon na lang magkakakill. Parang ano na lang to, paramihan na lang ng recall. Oo. Oo. Ano din disiplina. Dito natin talaga makikita ang disiplina. Yeah. Kinol ni Wolf eh. Sabi niya, ube laban sa semi-ube. Edi wala talaga. Oo. Ayan, nagbabanding din lang muna sila at makikita dito sa ating Lord Objective. Ito na yung importante. Ito na yung importante. Kung may mamamatay man, Lord Ito yun. na yun. Oo. Oo. Dito pala magkakakitaan. Oo.
Eto, kagaya Oh, ayan, yan. nagkakita, no? Biruin mo, nag-conceal, tapos nagharapan lang si Rene J tsaka si Ogwen. Ang tindi talaga ng laban na to. Oo, tas after nyan, wala pa rin. Wala! Sa iguan lang yan, wag na tayo magsalita. Oh, Kagaya niyan, Push lang. babalik natin ang mga buhay. Tore ang kalaban. Okay, kaya naman Oo. pala sa may medali makakasira ng Torre dito, AP Bren. Pwede yata dumiretso doon sa may taas, pero itutuloy pa rin at hindi pa rin nare-reset. Yung Lord, nababaliw na yung Lord. Atakihin nyo ako. Atakihin nyo ako. Nababad beats na yung Lord dito. Alin na ba talaga? Oo, sayang yung mga pinipindot nyo. Sayang yung attack button. Walang uma-attack. Ilang minutes na ba tayo dito? Parang hindi ko na mabilang. 10 minutes, puro joystick lang. Puro joystick lang ang mga pinipindot. Totoo na ata ang laban na to. Time Independence Zone, lumabas na. Nandoon, nagkupul-kupul na Blacklist International. Nako, meron si Fiona sa ng gilid. Super Marco na lumatake. Pero ayan na, yung mga machine gun. Machine full gun barrage! si Oheb. Full barrage, flicker in. Anong konti pinipindot? Maraming pinindot. Si Kiel1. At ngayon nandun si Flap Daisy. At doon lumamang ang Blacklist International in terms of kills. Pero sino makakuha ng Lord? Walang iba, kundi ang Blacklist. Oheb Kiel1 with the damage output. Ito na yung sinasabi natin kanina, nag-aantay lang pala ng perfect timing, nag-aantay lang ng farm para tumaba dito si Oheb. Kaya naman 2-0 na, meron pa Lord. sobrang explosive. Nung nakita nating bakbakan, dalawa lang yung namatay. Ganun lang kasimple para sa dalawang teams natin. And it's mainly because yung AP Bren, sinabi natin na wala sa kanilang advantage na nagkakaroon ng 5v5 engage. Oo. Kasi yung Blacklist, doon ginawa yung kanilang composition. Even more so, habang may flicker si Oheb, ito yung win condition para sa Blacklist. Wala kasing hero yung AP Bren na pwedeng pumwersa doon sa flicker ni Oheb. At ang gagawin na lang dito, maghihintay lang ulit ng flicker ulti. Tapos, laban na ulit. Biglang diretso na naman, makakita na naman tayo ng pwedeng full barrage para dito sa Blacklist. Pero makikita natin na talagang all eyes muna ang AP Bren dito kay Oheb. Kailangan nilang pigilan si Kiel1. Kay Kiel1 ang bola. Napakatagal niyang hinintay itong moment na to prove the doubters wrong. At AP Bren, I agree with Wolf. The problem is, sinong uhuli? Kay Kiel1. Ngayon, susubok ang AP Bren mag-poke. Pero chill lang muna. Again, wala kang panghuli, wala kang pang-backline. Kasi harapan yung lineup mo sa AP Bren. At saka dito, comment natin yung pinapakita lately na connection ni Rene J tsaka ni Oheb. Parang isang araw pa talaga very... Ayan. Kaya na. Ayan. But yung kay Rene J and Oheb, very effective yung kanilang pag-ikot at depensa. Dito kay Oheb, kaya nagiging mas confident si Oheb na pumasok from time to time. Yung mga ganyang moves yun yung mga nagpapakaba sa mga fans eh. Ayun talaga yung nakakakabang. Kaya nagkakaroon na rin ng sound effects galing sa fans eh. Yun yung mga mga Rene J. Wow eh. Wow. Oh. Oo nga, no? Tinry ko habang sinabi ko, wow, wait! Subukan nila dito si Flap Daisy. Flap Daisy, last insanity out view. Trying his best to get away, Black Shoes. Those are just pokes coming out from Blacklist. As the Blacklist will even the gold. Tignan mo, 27 na lang yung kalamaan. Tumabla na pala sa kanila. Oo, kumbaga, ito na yung mga time kung saan talaga magpapalitan lang at biglang ganda ang nangyayari ngayon para sa ating game. And even for them, nakaabang na lang dito sa may pili ko. Lord na ulit to eh. Oo, Lord na yung next na laban. May flicker na si Oheb. Galing mo. May immortality na rin itong si, magkakaroon na ng immortality si Flap TZ. Magiging okay na ulit. Oo, ayan, ano lang yan. Hello lang yan. Oo, nakita na natin yan kanina. Parang ano muna to, talagang kukumpletuhin muna ng ating mga players at mga teams yung kanilang mga items. So, 10 seconds bago magkaroon ng Lord. Unang pupwesto dito ang AP Bren. And for Blacklist International, eto na, ang dami nakabantay ngayon kay Oheb. Samahan natin si Oheb na maglakad. Kailangan natin pumosisyon para dito sa Lord. Bantay sarado ang kanyang teammates, pero bantay sarado din dyan ang AP Bren. Yung magandang utility na meron dito yung Blacklist, since katapat nila Martis, di ba may pang CC immune yung hero na yon. You cannot do that with the Divine Judgment. And mukhang ginagawa ni Sensui is ginagamit lang yung Divine Judgment para masecure yung Lord. Pang retry lang. Divine Judgment retry, gana eh, no? Oo. Para sabi nga, nagpapakahirap ako dati sa heavy speed. Mas madali pala makasecure ng retry sa Divine Judgment. Pero wait lang. Ito na ulit yung Lord natin, 24k ang HP. Meron pang Circling Eagle. Napapaatras ang AP Bren dito. Kalahati ang buhay ni Flap. Ngayon, Super Marco, may sniper. Makapag-set up pa ang side ng AP Bren. Ito na, Full barrage! Full barrage!
Marco. Pulado si Flam, meron siya immortality. Ngayon yung Lord ay pulado na din. Bumabana na lang si Owen. It's a Sensui Instincts taking over as Flam DZ running away. Umaaboy-aboy, pero ayaw, binanatan na ni Kill 1 as Blacklist International will take the victory doon sa team fight na yon at tumitibit-ibit pa si Renegade. At naka-double kill pa nga si Oheb dahil doon talaga walang makapigil ngayon doon sa kanya full barrage at mukhang makakasira pa nga ng Torre dito sa may middle lane. Kaya naman lumobo ang kanila lead 2.4K, 8K para yun sa Blacklist International. 20 seconds left, down si Kyle DZ. Can Kyle survive this? Can AB Brett survive this? Full barrage at hindi na mabibigilan si Kill 1. At dadaan dito sa may top lane is this endable para dito sa Blacklist dahil dalawa ang buhay para dumepensa. Yup, wala restock si Few. This is just level 14. Gigil. Naka-flap. Kaso nag-ulti na. Nag-ulti na si Flap. Lumipat yung Lord. Dito sa Sir dito Nigel? sa na. Tatapusin na ba ito ng Blacklist International ng gigigil na si Kill 1. Godlike para kay Oheb. Alam mo naman kapag nagigil si Oheb, ang daming nagaganap at mukhang gusto nilang iganap ay ang pag-push nitong mid tower at pag-end ng game na ito. Susubukan na nila ngayon. Tower lock! Pero nakapag-depensa pa! Kaya pa bang depensahan ng idol ng mga kids sa si Pew? Pew, nilalabas sa mga glooms. Pew and Kyle DZ saving this game para sa B! At unti-unti na nga nabuhay dito ang mga dedepensa para sa AP Brand for Blacklist International for 2.3K gold lead. Now at 6.4 at ang dami na nakuha ang objective. Even yung top lane, middle lane at bottom lane. Paano mo ngayon pipigilan ang isang 8 or perfect KDA na Oheb na Iksha? Very difficult. Tinry nila kanina though. Nandun si Ogwen. Maganda yung kanyang suplex doon kay Oheb. But you think about it, merong flicker. Merong Faramis ulti. May Matilda Guiding Wind. Hirap nga. Napakahirap. Siguro, hindi ako magulat kung biglang mag-decide dito si Super Marco na mag-Wesker siguro yung onward Wesker ulti. Para ano? Para ma-burst. Ma-burst. Yeah. Gamit yung flicker. Yun na lang yung nakikita ko ditong paraan. Ang problema doon, paano pag nag-immortality na si Iksha, yun na talaga, super untouchable na si Oheb. Grabe, 66K. Ito yung mga klase ng mga gold lane na talagang tahimik lang sa gilid na Yeah. magpa-farm. Yeah. Tapos yung mga my turn moments, kaya Yeah. naman sila ngayon ang nagiging aggressive against AP Brand. I've been saying this since day number 1, yung body language ni Oheb, ni Kel1 ay nagbago ngayong playoffs. Na sobrang iba sa regular season. Kaya naman ngayon, in the lead. Then again, commendable save from Kyle, TZ, and Few. Doon sa last few engagements, na itulak ata ni Kyle Yes. Yeah. lahat ng minions using the Mortal Coil. Mortal Coil. Nag-focus talaga sa minions yung AP Bren. Very difficult to do. Pero low na rin kasi doon si Oheb. But this time, punong-puno lahat ng resources na kailangan ng Blacklist. May Netherrealm, they have all the ultimates they needed. May flicker din itong si Oheb. And even Edward, meron siyang immortality. Whereas itong AP Bren, no immortality si Flap. Kakakuha lang ng immortality dito ni Ogwen. But they don't have the best resources to go up against Black. Kailangan nila ng milagro sa laban na to. Ito, isa yata sa possible miracle play nila yung pwesto dito, Yun, by no? the way, sa may bottom lane. Pwede sila mag-conceal, no? Pwede sila nga gumawa ng play dito pero Blacklist International nakapwesto din. May immortality dito si Edward and even Sensui. Ito na may mga mahahabang Lord Dance, but take note na makabala minion wave ng Blacklist International doon sa may top lane. Dinipate lang ng Blacklist. AP Brent. Angat sila dun sa may sandwich bush. Abate yata! Abatehan nila si Flap. Flap na knock up pero marami siyang pinaga-armor. May immortality na rin si Flap. Okay, Flap Daisy umaapoy lang, paypay lang, pumapaypay lang si Flap Daisy. Paypay lang muna, baka mapaso. Ang smart. Ay, hindi siya nag-immortality, nag-winter truncheon. Si Oheb. Ooh! Okay. Para if ever na mag-dive sa kanya. Doon sa last hit Sandy, Tingnan wait! natin, may hila na nagagawin. Mag-i-initiate ngayon ng Blacklist International pero chill lang daw. May nakap na gagawin ng Lord. May nakap sila kay pero nasa bandang likod. Sina Super Marco. Super Marco makakapag-lock ng reposition out. Makapag-flicker din pero inaabot siya kanina Edward. Binabanatan ngayon Yun, sa Super Lord! Makukuha ni Kyle ang Lord. Pero bumabanat pa rin ngayon ng Blacklist International. Tumatang Super Marco. Tinamaan ang ng Star Helix. Sa double shots. Tumatakbo na ngayon ang side ng AB Bren. At doon na lumamang ang Blacklist International. Haji and Company. Uy, pa-respawn na yung Lord. Ito makikita natin na merong mini wave para din sa AP Brand pero Blacklist International pwede yata na ipilit at sasalubungin pa nga. Okay. We have 29 seconds, 26 seconds para dito kay Ogwen. Ipipilit ba nila? Ipipilit ba ang tanong? May damage output pa rin si Ohe para doon sa Lord na to.
18 para kay Ogwen. 19 Ito na yung para bigay sa kay middle Super lane. Marco. Blacklist International, they Pulbaraj! want to take this game. Pulbaraj silabas, pero legendary na. Si Kuya Mo, Kel1. Let's see kung bibitaw na ba dito ang side ng EP Bren. As Blacklist International will go for the wipeout. Haji Super Marco. ang answer. AP Bren, Super Marco is here. Makapal yata yung Mingin Wave sa may top lane. Meron siyang Bennett's Rage. Kaya-kaya niyang ipulong to. Bennett's Rage coming in. Tower lock! But it's not gonna be enough. As a Blacklist will take this game away. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Kagaya ng sinabi natin, naglabas ng panibagong baraha at ang baraha na yon ay ang KDA machine. Nagsama sila ngayon ng kanyang mga kakampi at nagising na si KL1, almost perfect KDA. In fact, isang beses lang namatayan ang entirety na Blacklist International. Sinabi natin na yung composition dito ng Bren Esports naging questionable dun sa dulo sa kanilang naging choice na kumuha ng export. Bigla silang walang pangpatay dun sa mga heroes ng Blacklist. Especially kasi na-reveal na jungle na yung Kaja tapos meron ka ng Matilda. Matilda Faramis, very strong combination. Nakita nyo naman. At number one na hinihingi natin dun sa side ng AB Bren is the dive. And sobrang clear sa game na yon na yun talaga yung hinahanap nilang recipe. No dive composition para sa side dito ng AP Bren. And nag-pay off yung naging patient sa Blacklist International sa first few minutes of the game. Invest tayo dito kay Kel1. Yes. Ang insurance natin para makuha yung damage output, yung full barrage damage. Akala natin laging lamang ang AP Bren kasi Oo. sila nagdi-dictate ng laban. May mga nababurst sila but after the full barrage, Bigla nagulat na lang. walang magawa ang AP Bren. Nakita talaga natin na bigla nang naging effective dito ang space na ibinigay kay Oheb. Pero ano nga ba talaga nangyari doon sa ating game? So for the analysis, ipato muna natin kay Midnight. M2, 2-0. Ngayon mukhang papunta tayo sa M3, baka mag 2-3. Jokes aside, welcome sa Filipino Grand Finals. Di tayo papayag na may sweep ngayong araw as Blacklist International puts one on the board, 2-1 ang score ng ating series. Muli, titingnan natin kung ano nangyari dito sa game number 3. Dito sa analyst stand, nga pala si Midnight, kasama ko pa rin dito si Coach Arcadia. What's up, guys? Coach, ano nangyari doon? Grabe. Nagulat na lang ako. Ang ganda nung second Lord Dance ng Blacklist. Doon talaga, para sa akin yun talaga yung turning point for that game. Yeah. Naging parang yung majority ng game natin, walang nangyayari. Yep. Na-bad trip na si Manjin. Sabi niya, guys, yung attack button, pinipindot yan. 1 kill lang yung majority ng early game natin, pero binago ng MVP ng game na to lahat. Nung lumabas na yung full barrage. Yung sa binabanggit ni Coach Arcadia na second Lord Dance ng Blacklist International, effectively, nag-swing yung momentum sa kanilang side. Siguro gusto ko comment yung coaching staff ng Blacklist kasi para sa akin, napakaganda nung last pick Ixia. And then at the same time, kaya naging sobrang lakas ng Ixia na yun kasi kung titignan nyo yung lineup ng Bren, wala talaga silang pang-abot sa backline. That's right. And then, dun yung time na magiging malakas yung Ixia sa isang game. Plus, nandyan pa yung mga utility. Andyan yung Faramis. Andyan yung Kaja jungler to protect the Ixia. Yep. That's why the Ixia was very good on that game. Kumbaga, nagkaroon ng inherent problem yung lineup ng AP Bren. Even though, I would say, medyo well-rounded naman kasi nandun pa rin yung idea ng Xborg, yung Lilia, na zinozone out yung out of nowhere, Kaja jungle pick ng Blacklist International. Pero again, nag-matter dito yung full barrage dito ng Blacklist International. And binabanggit ni Coach Arcadia kanina, walang pang-abot. Once na lumabas na yung full barrage, ang dami mo rin kasing iisipin Number one, saan manggagaling yung damage? Sino papatay sa Ixia? And how do we bypass yung Netherrealm na save na nanggagaling mula kay Haji? I'm sorry, kay Haji from Blacklist International. And ito yung sinasabi natin kanina, medyo weird yung pwesto ni Oheb. Ikaw mismo nakakita nito, Yeah. Coach. Itong Lord Dance na to, medyo mahirap, medyo tagilid yung pwesto niya. Pero dahil sakto yung ulti ni Haji, na-save niya doon si Oheb. Very amazing performance coming off from the support player of Blacklist. May dahilan bakit pinasok ulit si Haji dito sa roster na to. And definitely nakita natin yon yung saves nung Faramis dito para kay Oheb. He didn't die. 11-0-2 yung Ixia ni Oheb. Talagang kita natin na nandun yung presence of mind ng Blacklist International na, guys,
pag umabot late game, tulad nga sinabi ni Coach Arcadia, walang pang-abot dito kay Oheb. Kitang-kita rin talaga sa stats ni Oheb no? Na nasa zone na siya. In the zone na talaga si Oheb. Yep. Nag-start talaga yan doon sa second Lord Dance. And then, kineri niya na lang yung momentum na yun all throughout the game. All throughout the game is performing really well. Yeah, and Kyle TZ, first time in the series, finally the Martis will suffer a loss. Even though siya yung nakakuha nung huling Lord, yung rundown ng Blacklist International, yung tinatawag nating Lord turn ng Pilipinas, yun yung ginawa nila laban sa AP Bren. Even though naging matagal yung pag-juggle doon sa base, nakakapag-defend pa rin yung AP Bren, umabot sa point na kumpleto na yung lineup ng Blacklist International and ang kinailangan lang nila is i-tower lock yung base ng AP Bren. Naging maganda itong game na to dahil sobrang dikit. Literal, walang nangyayari nung first 10 minutes ng game. 1 kill lang yung nakita natin. But then after that, Oheb popped off, getting 13 kills. Tama, 11-0-2 yung Ixia. 100% kill participation yung Ixia natin. And again, I have to reiterate and emphasize, ito yung binabanggit ni Coach Arcadia, yung late game factor ni Ixia for Oheb. Props to the coaching staff for seeing yung marksman pick ng Blacklist International. Pero let's talk about other heroes here. Super interested ako sa Kaja pick actually. Tingin ko, kaya sila nag-pick ng Kaja. Well, it's really hard to tell kung paano yung thought process nila, no? Pero kung plano talaga nila mag-last pick Isha, siguro yung Kaja makes sense. Kasi jungler na may pump-protect, so doable. Pwede siya gumana talaga. Yep. First time actually na nakita natin sa series na to na finally may sagot sa Martis. May divine judgment na pwedeng gamitin kay Martis during those turtle takes. Kasi yung first 2 games nakita natin si Edward parang hindi siya comfortable at hindi siya confident mag-engage doon sa Martis si Kyle TZ kasi of course may Mortal Coil, may CC Immunity, but this time around Blacklist International, they were able to fight into the Martis and nakakuha pa rin naman yung AP Bren ng mga early objectives. Pero hindi na ganun kadali lapitan yung Kaja. Even though, let's say, may X-Borg tsaka Lilia. Pero hindi na rin ganun kasi kadali for AP Bren na mag-commit dito kay Sensui. Kasi, first of all, ang #1 priority target mo is si Oheb. Kaya naman, buong game, hindi siya napatay dahil napakaganda nung layering or yung peeling ng Blacklist International. Would you say, ito yung totoong ube? Siguro, no? Kasi dito talaga, yung concept ng lineup nila, sama-sama. Protect the king, protect Ixia. And they were successful on doing that. Yeah. Nakita natin, majority nung times, lalo na nung umabot tayo sa late game, halos yung heroes ng Blacklist International nagpapatong-patong. Literal na nagmumukhang isang hero yung Blacklist International dahil talagang kino-cover nila yung ground ni Ixia. And nahihirapan din naman naging talaga yung AP Bren na hanapan na sagot to. Even though meron silang Lilia, meron silang X-Borg kasi nga they have to go through a lot of the layers here against Blacklist International. Now, we are gonna be looking at some important factors here. Gusto kong balikan actually yung keys to victory na nabanggit ng mga analyst natin kanina. Ito yung nakasulat kanina. Pakita mo yung final na ube. Yes. And I feel like this is a very good example of what ube looks like. Yeah. Gaya nga nung sabi mo, no, di ba? Ang daming layer. Kung titignan mo nga sa minimap, parang patong